Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. I would like to say hi and shout out po sa ating beloved channel member na si @jonapayuyuyahoo.com. Clarice I453, hello po sa inyo. And maraming salamat for your support sa aking channel. Wow, napakaganda. So, paunang message ninyo, we have the energy of the Mugwort and the dreams. This is about dreams, intuition, healer, siguro talaga Virgo, karamihan sa inyo, no? You are an intuitive, no? You are highly sensitive, you are highly intuitive, laging malakas ang inyong radar, malakas ang inyong receptivity, yung antenna ninyo malakas. Siguro, then, ang iba sa inyo, baka mga tarot readers din ang karamihan sa inyo, maaring kayo din ay nagpa-practice ng divination, pwede rin ang iba sa inyo is a healer, at ano kayo, this could be your dream as well, no? Yung ginagawa ninyong yan, baka yan din ang minsan, no, naging pangarap ninyo or pinapangarap ninyo. And feeling ko din dito, no, for most of you Virgo, meron din kayong mga very active, no, ngayon yung inyong subconscious, at maraming panaginip ngayon ang dumadating sa iyo. To the extent na minsan pagising ninyo parang restless kayo because ang daming panaginip, no, na dumaan sa isang gabi lang. May mga napipick up akong ganun na nangyayari sa iba sa inyo. So, pay attention, you know that panaginip are also guidance sa atin ng Divine Universe. At pay attention to the elements ng panaginip. Kung ano yung napanaginipan ninyo, kung ano naaalala pa ninyo mga elements, no, sa panaginip, make sure na pagising ninyo, write them down on paper. Okay? At i-google ninyo yan, hanapin ninyo kung ano yung dream meaning ng specific element na yan na nakita ninyo sa inyong panaginip, because that is the guidance, no? That is the message para sa'yo ng Divine Universe. So, we also have the Lady of Apples. Ayan, so beauty, sweetness, love, parang siguro punong-puno kayo ngayon ng pagmamahal. Your heart is oozing with love, and it feels like to me that the people around you also are showering you with love. They are so sweet towards you. Nagpapakita ang mga tao sa paligid mo ng pagmamahal, pag-aaruga, concern para sa'yo. Ganon ka din sa kanila. Or maybe ganon ka sa kanila even before. Talagang yan ay natural sa'yo, you are always, you're always sweet din, you're always loving, being very concerned about sa kalagayan ng ibang tao, yung ganon. So, ka kasi masyadong mabait, no? Si Virgo, most of you are mabait, and yan ang kagandahan, loob mo, 'di ba? Minsan nga masakripisyo ka din eh. You have a lot of sacrifices already that you have done for the people around you, lalo-lalo na sa mga mahal mo sa buhay, kasi mapagmahal ka, you are very compassionate as well. So another message for you is Willow Woman. There is flexibility, new growth, deepening dito na mga ito yung mga ninyo, mga keywords sa card. So, kayo naman, gano'n naman kayo eh. Kasi matalino kayo, kaya you are also very flexible and adaptable. So, reminder lang ito sa inyo sa ngayon. Kasi dati na kayong adaptable, dati na kayong flexible, mabilis kayong mag-adjust sa bagong environment, sa mga bagong nangyayari sa paligid ninyo. So, ngayon, this is just a reminder para sa'yo. No? Na always
apply your flexibility and adaptability, lalong-lalo na ang taon na to is full of transformation. Yung taon na to, maraming movement, maraming action, maraming pagbabago. So, para hindi kayo mahirapan, learn to embrace change. Okay? Always welcome change sa buhay kasi lalo-lalo na this year, marami ang pwedeng magbago sa buhay. There's a lot of growth, progress na mangyayari, no? So, good luck. So, tignan natin kung ano pa ang mga pangyayari or mga mensahe para sa inyo ng Divine Universe sa ngayon. We have temperance, ayan, patience, no? Patience, you may need a lot of patience sa ngayon, you may need to practice a lot of patience sa buhay mo at this time, Virgo, okay? Kasi, always remember, no, na kailangan natin na mas maging mabait, diba? Maging mabait, lalo-lalo na sa mga tao sa paligid natin. Let's be patient with them, wag tayong, let's try, not to be, alam mo yun, not to be rude, let's try. Kasi mabait naman, natural kay Virgo ang pagiging mabait. Kaya lang minsan, kapag nagagalit, no, kapag umabot sa, mahaba ang pasensya ni Virgo. Pero, since tao lang tayo, minsan, dumadating din si Virgo sa puntong nagagalit din siya. 'Di ba? Kaya, siguro mas kailangan pa ninyong pahabain pa ang inyong pasensya. Okay? Learn to be more patient para lagi lang kayong nasa kalmadong sitwasyon, nasa kalmadong pakiramdam. Okay? So, what else? We have the Chariot. This is moving on energy. This signifies action talaga. So, marami kayong maaaring gustong gawin sa buhay sa ngayon, or maybe because there's a lot of opportunity also knocking on your door or will knock on your door. Kaya magte-take action din kayo with all your determination, with all your focus, yung ganon. Kaya good luck sa'yo. Moving on energy din ito si Chariot, ano? Kaya maaaring ang iba sa inyo, meron din kayong sitwasyon na mapagtatagumpayan, no? And you are going to move on right away from that situation na pinagtagumpayan ninyo. This is also about travel, no? Kaya baka ang iba sa inyo is going to do travel, and depende yan sa inyong sitwasyon. It could be for any purpose, no? So, what else? We have 7 of Pentacles. Ayan, you have planted, no, seeds already in the past. Meron na kayong mga nagawa. Meron na kayong mga itinanim. Maaring yung mga nasimulan na ninyong gawin is related sa inyong mga plano sa buhay, meron kayong mga ventures, no? At nasimulan nyo na yan in the past. Ngayon, parang chine-check nyo na lang, ano na kaya nangyari doon sa mga itinanim ko? Are they growing? Are they progressing? Yung ganon. So, ngayon, mapapansin ninyo na effective, no? Kung ano man ang ginawa na ninyo in the past, effective siya. Ngayon, nakikita ninyo na they are growing, they are progressing, nagpo-prosper kung ano man ang mga ginawa na ninyo dyan. Kaya naman, ngayon, nakikita nyo na kung anong kalagayan nito. And you know pretty much na hindi pa ito ready for harvest. Kaya, ito, patience, no? You are going to need more patience dito. You need to wait for a little bit more time para mas mag-develop pa, para mas lumaki pa yung mga bunga ng inyong itinanim, kumbaga. So, you may need to do more of cultivation pa, no? Pag-isipan ninyo, itignan ninyo kung ano pa yung kulang, kasi baka meron pa kayong kulang na hindi pa nagagawa para na mas mabilis ang pag-grow ng kung ano man ang inyong itinanim. So, what else? We have Hanged Man. This is also a time, of reflecting. This is also a time of introspection and contemplation. So, pwede na parang magkadikit ito at saka si Temperance energy na kailangan mo talaga na magpasensya. Kailangan mo muna na standby ka muna, stay put ka muna.
'Diba? So, siguro, before you start taking action towards another endeavor or another venture sa buhay mo, mas maganda siguro na before you start a new beginning, magmuni-muni ka muna para nang sa gayon mas makapaghanda ka. Unang-una, maihanda mo yung inyong sarili, ang inyong katawan, pahinga, 'di ba? Makapag-rejuvenate, makapag-recharge ka. Isa pa, yung isip mo, no? You will be more focused, you will be more efficient kung kayo ay malinaw ang inyong pag-iisip, magaan ang inyong pakiramdam, 'di ba? Kaya parang this is more of self-care ang dapat ninyong gawin muna before you start taking action towards another endeavor. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.